Magandang gabi Pilipinas, kung mahal. Detalyo sa mga pangunahing balita. Inirekomenda ng Firearms and Explosives Office ng Philippine National Police o PNP ang kanselasyon ng lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po sa PNP, alinsunod ang hakbang na ito sa arrest warrant laban sa mambabatas na inilabas ng International Criminal Court na may kaugnayan po sa crimes against humanity. At kaugnay niyan, ayaw munang maglabas ng mga impormasyon ang pambansang pulisya. Kaugnay ito sa isinasagawa nilang operasyon para sa ikadarakip ng mambabatas. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, take us. Alexa, tanging ang perma na lamang ni Firearms and Explosive Office Director Brigadier General Jose Manala Jr. ang hinihintay para makansila na ang lisensya ng lahat ng mga baril na nakapangalan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakabuo na ng rekomendasyon ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office o PNP-FEO Revocation and Restoration Board para ikansila na ang mga lisensya ng baril na nakarehistro sa pangalan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Attorney Domer Tadeo, Servicing Legal Officer ng PNP-FEO, ang rekomendasyon ng board ay kailangang pagtibayin ni PNP-FEO Director Police Brigadier General Jose Manala Jr. Ayon kay Attorney Tadeo, maaari namang maghain ng motion for reconsideration si Senador de la Rosa sa sandaling mapirmahan ng kanselasyon ng lisensya ng kanyang mga baril. Last week, we have already gathered the necessary evidence tungkol doon sa pag-cancel or pag-revoke sa LTOP at firearm registration ng ating butihing senador. And we have already evaluated kung ano yung ground na gagamitin in as far as that ICC warrant of arrest is concerned. Inihayag ni Attorney Tadeo na ang grounds ng pagkansila sa lisensya ng mga baril ni Senador de la Rosa ay ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court na may kaugnayan sa crime against humanity. Niliwanag ni Tadeo na hindi maaaring isapubliko ng PNP, FEO kung ilang baril ang nakarehistro sa pangalan ni Senador de la Rosa dahil ito ay protektado ng data privacy law. We are not ready to divulge the number of firearms of the good senator because it is our position that that is personal in the information that is protected by the Data Privacy Act. Sinabi naman ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyco na batay sa kautusan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., hindi muna maglalabas ng anumang update hinggil sa isinasagawang manhunt operations sa kinaroroonan ni Senador de la Rosa upang hindi makompormiso ang isinasagawang police operations. We are now unable to provide further statements regarding the case of Senator Ronald Bato de la Rosa at this time. The matter involves an active and ongoing law enforcement operation, and any premature disclosure of information may compromise the integrity of the proceedings and the safety of all parties involved. Tiniyak naman ni Colonel Con na umaayon sa umiiral na Police Standard Operating Procedure ang isinasagawang manhunt operations laban kay Senador de la Rosa alinsunod sa kautusan ng Department of Justice o DOJ. Alex, sa sandaling magmatigas si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi voluntaryong isurrender ang lahat ng mga baril na nakapangalan sa kanya, magsasagawa ng kaukulang hakbang ang Philippine National Police dahil maaring ituring na si Senador de la Rosa ay lalabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act na maaari siyang ituring na lahat ng kanyang baril na nasa kanyang pangalan ay illegal na at maaari siyang ma-charge ng illegal possession of firearms. Balik sa inyo, Alex. Ayun, so sa madaling salita, Vic, kapag
active na yung cancellation, ay may tuturing ng loose firearms, yung mga gamit niyang armas. Tama ba ako, Vic? Tama, Alex, dahil kung yan ay voluntaryo naman na isusuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, medyo mamimitigate yung bigat ng kanyang kaso. Pero sa sandaling magmatigas, sabi ng PNP-FEO, lalabag siya sa Republic Act 10591. Pero iba rin ang maaring implikasyon at nabanggit ba ng FEO kung ano ang implikasyon sakali man dahil may operasyon ng PNP at magkasalubong sila sa ginagawa nilang operasyon at magamit yung armas sila. Ano ang pwedeng mangyari dyan? Ang sabi ng PNP, masyadong maingat ang kanilang ginagawang manhunt operation. Kaya kung matatandaan mo, Alex, naglabas ng direktiba si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi mo na magbibigay ng anumang update sa media hinggil sa ginagawang manhunt operation kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil hanggat maaari ay iniiwasan nila na magkaroon ng konfrontasyon, Alex. Ayun. Bukod sa armas na pinagbabasehan nila yung arrest warrant ng ICC para at least merong merong kaukulang batas ukol diyan ang cancellation ng armas, yung may posibilidad ba na may mangyaring removal ng mga security personnel o yung mga bodyguards ni Senator Bato? Posible yun, Alex, dahil kung in effect na yung arrest warrant, sigurado yung mga security escort ni Senador Bato de la Rosa ay i-revoke na rin ng PNP security group. Okay. So, latest, wala bang binanggit ang PNP kung nandito ba sa Pilipinas o nag-backdoor na? Ano bang sabi ng PNP? Ang sabi ng PNP CIDG sa huling press con namin, naniniwala sila tulad ni Atong Ang, walang record na lumabas ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa, kaya umaasa sila na narito lamang siya sa loob ng Pilipinas. Okay, sige. Maraming salamat sa Vic Sumintak. Mata natin sa Campo Crame.